Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating partial analysis ng inyong treasure site. Alright, meron tayong natanggap dito. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Okay, so anong meron? Si Ben Narisala ni mao ni nga batong gingon ako si mo sir nga dako niya. Okay. Diri sir mao ning gingon sa konduna nga naay gipaboto diri banda niya naara ang sign sir nga left foot niya. Ayan, left foot. Okay. So left, dalawang ano kasi ng paa. Kung left foot, hanapin nyo ang right. Okay, so punta kayo sa right side niyan. Yung nakita kong recovered na ganyan ay 1 meter lang galing sa left foot. Katabi lang niya ang item at nakalagay sa loob ng bato. Kaya pukpukin nyo yung bato diyan, yung hanapin nyo yung right foot kasi left foot ito sabi nyo. Kung saan yun, tatayo bali kayo diyan, hanapin nyo ang inyong kanang paa. At yun, masuhin nyo yung tinatayuan nyo, baka mabutas. At kapag nabutas, tama tayo. At pangalawa niyan ay sa harapan. Sa harapan lang ng left foot. Okay, karamihan ng distansya niyan ay 7 to 9 meters. So 7 meters lang ang ano niyan maganda sa front. Okay, try nyo lang pag-test dig sa front 7 meters. And then try nyo rin pag pukpok ng maso, tumayo kayo dyan, apakan nyo ang marka na yan ng kaliwang paa nyo at hanapin nyo ang tinatayuan ng inyong kanan at yun ang masuhin nyo. Okay, so yun yung mga nakita kong recovered na treasure sa kanyan. Nya kana nga sign sir nga murag mata dito siya nagpoint sa baki na sir, baki nga murag nalubong ang lawas nga naghangad. Nya naa na po sign na sir nga makita nato ako nga doon sir. Okay, yung sinabi nyo na baki, palaka, ay pwedeng nangitlog yan kasi nakatingin siya sa itaas. At kung nangitlog, ay meron yan sa baba ng kanyang puwitan. So, test dig nyo rin ang puwitan ng baki. Na mao ni nga sign sir. So, ayan. Kani nga sign sir naa ni siya didto. Katong dako nga bato. So, ibig sabihin na magkapareho na sign, counter yan. So, nagtinginan ang dalawa. So, it can be sa pagitan ng dalawa. So, sukatin nyo ang kalagitnaan ng dalawa na yan na parang mga mata. Nagtinginan yan, counter sign. So, nasa kalahati nila sa kalagitnaan, try nyo pag-test dig kahit 2 meters lang. Unya sir, gi-explainan mi atong nag-anhi dire nga swapang pod nga 70-30 ilang partida. Okay. Kani kuno tunnel entrance nya chamber nya IT basta kay nay item daw ani. Ang gitudlo niya nga ani nga bato sir nagpasabot nga naay tunnel. Katong primerong pag-start nako sa video na tunnel daw na sir diya sa ilalom. Unya nakapatong gipang patong na lang daw na ang baton sa pagkatinood lagi nya diri pod nga banda sir nagatbang ra ni sila naapoy sign diri. Lahi pod ni nga item diri sir. Okay, so balikan muna natin yung sinabi na tunnel. Okay, yung nakita yung mga nakapatong-patong na bato, kung big boulders yun, malalaki na hindi mabuhat ng tao and then pinatong-patong, meron yan sa baba ng pinagpatong-patong na malalaking bato. Kunin nyo yung mga bato na yun, hawiin nyo
at hukayin nyo ang under sa pinagpatong-patong ng mga bato. Okay, at huwag nyo nang hanapin yung tunnel. Kasi ang tunnel mapanganib yan kapag war tunnel. Merong mga landmines yan at delikado. At kapag nilagay nila sa tunnel ay ibig sabihin big deposit yan. Kaya huwag nyo nang sundan yung tunnel. Maano lang kayo dun. Madisgrasya lang kayo. Okay, wag masyadong mag-isip ng yung tuni-tuniladang ginto. Ang isipin natin isang barita lang palagi. Yan ang isipin nyo. Wag maging gahaman na hahanapin natin yung sinasabing bunker at big deposit na mayroong 3 tonelada, 10 toneladang ginto, ay kabaliwan na yan. Kabaliwan yan. Ang hanapin natin ay yung totoo, isang gold bar, okay na yan. Mao ni sir, tulo ka bato. Tulo ka bato ni siya niya. Na mao ni ana siya nya nagatubang na siya dire. Okay, so ayan, mayroon yung marka. Okay, mga bilog. Kini sir. Unya kaning tulo ka bangag sir kini nay mga dot na usa dot niyo duha. But pasabot daw ani sir ang item. Lagi. Ang item tuwa dito amo na ning nasugdan sir niya. Manual lang na namo nga na may nakontak nga decoder wa naman nakabalik nya napay mata sir nya ang kani siya sir nagrepresent daw ni didto manada may madumbol nga tulo ka bato gikan sa surface. Before tam ato da sa among giperisyonan sir, mauning gitudlo niya nga marker. Nagre-mapping daw ang hapon dere. Kay katong niyan hidere sir taga Jayka nya na po sila gioperasyonan. Tuwa sila Davao, wa naman ibalik bulan na kapin. Okay. Nya nay tulo ka tinigbasan sir. Asa naman to na oh. Yang sinabi yung 3 tad-tad yan, yan yung layo niyan. So, sukatin nyo sa galing sa lupa. Umakyat kayo dyan at sukatin nyo. Ngayon, kung 7 meters yan, ay sa harapan ng tinadtad. Bumaba kayo at sukatin nyo ang lupa na 7 meters din ang layo galing sa puno. At nakaharap kayo sa tadtad. Tinadtad yan kasi ibig sabihin yan yung kanyang layo galing sa puno at ang lalim yan ay ganun din kung ano kataas yan ay ganun din kalalim ang pagkabaon at ganun din ang kanyang distansya kasi ano yan perfect right angle yan ang kanilang style sa mga remarking sa puno. Kita mo na to Naus. Okay. No, usa duha. Matang isa ni pa. Ang sukatin nyo ay yung pinakaitaas. Ang pinakataas na sinabi nyo na tinadtad or tinigbas. At yan yung distansya. Yan na nag-interpret dire sir nga Jayka ni. Trabahante to sa Jayka sir nga. Wa naman nakabalik ron.
Okay, so ito. Mao ni among gi-operasyon andre sir. Ayan, yan yung hukay nyo. Kini. Wa yan na bakak iyang sulti nga tulo ka bato na may madumbol usa duha tulo. Nya kaning kaning na silalom sir amo na nang gipabuto. Nya makaingon gid mi ani nga dili gid sa nature kay flat ang lubot nya paublong ang babaw. Apil po ning isa paublong pod. Nya na ako'y picture ni sir nga buo pa ni siya nga wa pa naman nabuhak nay mga sign nya mao ni yang giingon sir nga kani among gikalot diri positive na around that nya gamay nga dat item ko no ni so dire nga kuan area kani among gibangagan. So ayan, mga 3 meters nga pala yan. Okay, doon kung 3 meters yan ay meron yan sa likod. Papakita natin mamaya kasi nakita ko yung picture nyo ay meron pang isang dot na maliit at ang direksyon nun ay opposite nito sa likod. Unya na mga lock points sir nga timaan gipang butang diri sa hapon ko no. Okay, sa tingin ko naman ito'y mababaw pa yan. Nasa 2 meters pa yata yan. So kulang pa yan. Okay, ang test dig ngayon ay nasa 3 meters na ang lalim. At kapag ganyan na may nakita kayo na sign, ay pwedeng magpatuloy pa rin kayo hanggang 7 meters. Sa 7 meters ay meron kayong makitang man-made na mga bagay. At kapag may man-made na bagay sa 7 meters, ibig sabihin ay eksakto ang inyong direksyon sa paghukay na tumbok. Okay, so ito ang aking papakita ko ngayon ng aking analysis sa inyong site. Ang kahulugan ng dot at saka meron pang isang picture na nakita ko na parang ibon. Sandali lang. Okay mga ka-TH, ito yung inyong visible na marker kung saan naghukay kayo at sa harapan nito ang inyong hukay ay nabundol nyo ang sinabi ng taga JICA na 3 bato na nandyan sa ilalim ng lupa at maybe sa ilalim ng 3 bato na yan ay baka mayroong giveaway. Okay, so ito yung kanyang tinuro, itong maliit na dot. Okay, sabihin natin tama, natumbok nyo. So tingnan nyo kung ito'y 2 meters lang na distance galing dyan sa malaking bato. So ang gawin, ito ang hanapin natin ngayon. Ang pangalawang dot ay pangalawang item. So yan ay opposite direction. Tingnan nyo, align pa rin yan pero in opposite direction. Ngayon, ano bang distansya niyan? Kunin natin ang distansya nito, ito, saka itong maliit. So dito yan, ilagay natin dyan, and then ulitin natin, ganon din na distansya, ulitin na naman natin, ulitin. Ayan, so nakita natin meron lamang 1, 2, 3, 4 times ang layo nitong narito, ito. So yan ay 4 times. So kung 2 yan, 2 meters yan ang distance, yung hukay nyo dito na meron kayong pinasabog na bato. So kung 2 meters yan times 4 equals 8. So ang distansya nitong maliit na item, ito, pangalawa, ay 8 meters. Ano bang direksyon yan? Yan ay opposite kung saan nahukay nyo itong maliit sa baba. Dito yata yan sa harapan ng hukay nyo. At ito ay completely opposite papunta roon. Ngayon i-drawing natin yan sa side view. So ito yan. Yan. And then ito yung bato. And then ito yung malaking dot.
maliit na dot na malapit at malayo na dot na maliit. Okay, at hinukay nyo ang front niyan ayon sa taga JICA na nagturo sa inyo. So okay naman, ganun din naman ang analysis ko dyan. Kaya natumbok nyo yung yung bato na sinabi niya na 3 na pinasabog nyo. So dyan. At kung yan ay 2 meters distance, kung 2 meters distance yan galing sa bato, so yan yung i-multiply natin dito. So 2, 4, 6, 8. Ito yung layo yan. Ito 1, 2, 3, 4. 4 times ang layo niyan kaysa dito sa baba. Kaya dito tayo. Yan. At saka 8. So, pagdating sa 8 meters dito, test dig tayo. At hanapin natin ang another giveaway. Dalawa kasi yan. Ito yan. Hindi lang sinabi ng taga JICA, baka savings niya para pagbalik niya pwedeng meron pa. Ito, dalawa yan. So ito yung hindi sinabi, ito yung sinabi niya. Okay, meron tayong pangalawang sign ito. Ito ay 50-50 ako dito na ito ay man-made. Para kasi siyang nature. Emboss kasi siya instead na engraved. Pero ganun pa man, ito ay ibon. At yan ay agila. At ang agila na ibon ay nagsasabi ng Sumatran gold. Kasi ang Sumatran gold, ang simbolo nun ay agila. So Sumatran eagle. Sumatran gold bars ang meron. Ngayon, ang mga agila na simbolo, kung nakita niyo ang mata ng agila, ito yung mata ng agila. Ang agila ay kayang makakita yan ng malayo. Okay, kahit 100 kilometers ka to 300 kilometers ay kitang-kita ka na. Kitang-kita niya ang kanyang target. Ayan, kaya ang mga treasure na may ganyang marka ay malalayo. So 100 to 300 meters, i-check nyo ang tinuturo ng kanyang tuka. So dito yan. So tingnan nyo sa 100 kung anong merong na mga marker doon up to 300 meters. So malayo yan. Kaya lakad-lakad lang kayo sa unahan, survey nyo. Kapag meron kayong makitang magagandang sign doon sa malalaking bato, yun na yung hukayin nyo. Yun na yung tinuturo nito. Okay, so ito lang aking analysis sa inyong site mga ka-TH, very partially, and idagdag nyo na lang sa inyong sariling analysis. Ako'y magpaalam na. God bless us all.